Yung mga tao mo, hindi mo yan tauhan. Business partners mo yan. I-guide mo yan, tuturuan mo yan. Yung mga pasaway, wala kang magagawa dyan. Okay? Pag hindi siya gumalaw, di hindi siya kikita. Ngayon lang yun. Kaya wala masyadong ano. O ngayon, ano yung kailangan attitude meron ba dito? Ang kailangan mo dito hindi puro skills, attitude. Mas mataas po ang attitude kaysa sa skills, ha? Mas mataas po ang attitude. 80% kailangan dito sa attitude, 80%. Ano yan? Una, syempre, be humble. Be humble, hindi pwedeng bago ka lang, tapos gusto mo ikaw masusunod. Bago ka lang, tapos hindi ka makikinig. Porke lawyer ka, porke engineer ka, porke nakatapos ka, tapos yung nagsasalita sa, yung nagtuturo sa'yo, price vendor lang. So, syempre, minsan, hindi ko matanggap. Tinuturuan ako ng price vendor. Be humble kasi may alam yung mga diamond na hindi mo pa alam. So, mayroon kang gustong makuha sa good na hindi mo pa nakukuha, makinig ka doon sa mga may nakuha na. Sa mga may alam na. May kwento dyan yung bangkero, babangkas siya. Diba? May sakay siya. Ang sakay niya ay isang profesor. Diba? Nagbabangkas siya, sagwan. Malalim po yung ilog eh. Alam mo, sabi nung bangkero, sabi nung profesor, alam mo, iho, buong buhay mo, parang sinasayang mo lang. Parang hindi bagay sa'yo yan. Dapat sa'yo mag-aral ka. Ay, hindi ako nag-aral. Wala akong kakaya na mag-aral. Kaya bata pa lang po, din ako nag-aral. Ako, subukan kita. Baka sakali. Tingnan natin. Marunong ka ba sa English? Ay, wala akong alam. Kahit konti. You miss 1/2 of your life. 1/2 of my life? Bangka ulit siya. Marunong ka ba sa science? Ay, hindi ho. Another 1/4. You miss 3/4 of your life. 3/4 na nawawala sa buhay ko. Sagwan ulit. Alam mo ba yung mga chemistry, calculus? Alam mo ba yung mga algebra? Grabe, dami na sinabi ni professor. Alam mo ba yon? Ay, hindi ho. Hindi ko alam yung mga yan. Nako, you miss another 1/4 of your life. Diba? 100 na ngayon, naalarma ngayon siya. Grabe, ubus na buhay ko. Tinaob yung bangka. Nalunod ngayon yung professor. Help! Tulungan mo ako! Sabi ngayon ng bangkero, Professor! Marunong ka ba lumangoy? Hindi! You miss 1/2 of your life. Di ba? Taob eh. Ay abangan, di ba? Minsan, hindi tayo nakikinig sa mga taong may kakayanan para tayo itulungan sa negosyong gusto natin gawin, di ba? Kaya ng Live Good, marami tayong affiliate dito na kumikita na pero di na may background. Factory worker, street vendor, meron dito college dropout, yung isa dito high school graduate na mangingisda. Nakita nyo? Kailangan be humble. Ibaba mo yung pride mo. Tanggalin mo yung alam ko na yan. Kasi pag sinabi mong alam ko na yan, hindi ka na matututo. Kailangan magkaroon ka ng good learning and listening attitude. Marunong ka makinig. Okay? Marunong ka makinig. Para matuto ka. Open your mind. Mahalaga yan, guys. Mahalaga. Stop blaming the company. Ito yung mga attitude na hindi maganda. Bine-blame mo yung company. Lagi mo bine-blame. Pag hindi ka kumita, bine-blame mo. Pag hindi mo gusto yung marketing plan, bine-blame mo. Stop blaming your uplines. Pag hindi ka kumita, lagi mo sinasabi kasi hindi ka tinulungan. Tandaan mo, ang negosyo mo downline, hindi upline, ha? Hindi ka kumikita kay upline, kumikita ka sa downline. Kaya dapat, huwag mo sisisihin yung upline kung hindi ka kumita. Bonus lang yan pagka masipag. Bonus lang yan pagka tinulungan ka. Ikaw ang gagawa ng result mo. Stop blaming your uplines. Kasi ikaw, upline ka rin. Tandaan mo, upline ka rin. Kung ayaw mong sisihan ka ng downline mo, huwag mo rin sisisihin si upline. Huwag ka magreklamo. Stop blaming your downlines. Huwag mo rin blame yung downline mo kung hindi ka kumita.
Kasi hindi masipag downline ko eh. Bakit ikaw masipag ka ba? Downline ka rin eh. Huwag ka magbe-blame. Tandaan mo, kung ano yung nangyayari sa grupo mo, kung ano man yung nangyayari dyan, ikaw ang responsible dyan. Kung walang alam yan, ibig sabihin, wala kang tinuturo. Pag tama dyan, ibig sabihin, hindi na i-inspire sa'yo yan. Kailangan, ikaw ang inspiration. Bago mo sabihin sa kanila, dapat ginagawa mo. Stop blaming your downlines. Masama po yan. Merong hindi magandang, para sa akin may bad luck sa mga taong mahilig mag-blame. Hindi ho yan binibless. Stop blaming other people. Kasi hindi sumali kapitbahay namin. Kasi yung kapatid ko, kinukontra ako. Kaya hindi ako yumaman sa Lipgood. Kahit anong i-blame mo, kahit anong reason out mo dyan, kahit anong justification yan, at the end of the day, ikaw pa rin ang nawalan. Kahit sisihin mo sila, i-blame mo yung ibang tao kaya hindi ka yumaman, wala. Ikaw pa rin. Kahit sisihin mo sila, yayaman ka ba pag sinisi mo sila? Yayaman ka ba pagka naghanap ka ng dahilan? Kasi ganito, kasi ganito. Sinisisi mo yung ibang tao kung hindi ka yumaman. Yumaman ka ba nung sinisi mo sila? O hindi rin naman. Stop blaming other people. Ikaw ang responsible sa resulta na gusto mong makuha. Ikaw. Lagi mong sasabihin, ikaw ang responsible. Ikaw. Wala kang sisisihin kahit sino. Upline, downlines, company, other people, wala. Ikaw lang. Pag tinanggap mo yan salitang yan, ikaw lang ang dapat sisihin. Kung ano resulta mo, ikaw ang dapat sisihin. Pag yan tinanggap mo, diyan magsisimulang mag-improve ang buhay mo. Totoo yan. Diyan ka mag-i-improve. Tanggalin mo sa utak mo yung paninisi. Sino kaya sisisihin ko pag di ako kumita? Ako, tanggalin mo na yan. Stop blaming game. Yung mga taong mahilig mang-blame, yan yung mga taong hindi umaasenso. Kung hindi nga umaasenso yan, ba't mo pa ginagawa? Baka sakali, subukan ko. Bakit? Kasi inaangat mo yung sarili mo. Lagi mong inaangat yung sarili mo. Pag nang-blame ka, lagi mong ine-excuse yung sarili mo na dapat hindi ako sisihin, dapat siya. Kaya hindi ako kumita kasi siya. Ang dami mo nang tinuro. Kaya ka hindi umaasenso kasi siya. Kahit sabi mong kasi siya, hindi ka pa rin umasenso. Ang tanong, ang bottom line, hindi ka pa rin umasenso. Okay lang, nasisi ko naman sila. Kahit sisihin mo lahat, hindi naman, ano ba ang hinahanap mo? Kumita o manisi? Ano ba ang hinahanap mo? Income o ang masisisi? Dalawa lang naman yan eh. Maghanap ng masisisi o maghanap ng income. Sisihin mo na lahat. Ako nga, dami na ninisi sa akin eh. Si Coach Harold kasi, sabi sa akin, ganito. Sabi si Coach Harold, ganito. Kikita lo kami kasi ganito. Kahit nga ako ka nangangaw dyan, di sisihin mo ako na sisihin habang buhay. Gawa ka ng resulta mo. Ikaw ang mag-adjust. Tanggalin mo yung blaming game. Tanggalin mo na yan, hindi ka yayaman dyan, hoy! Tanggalin mo na yan, hindi ka yayaman sa paninisi. Kakareklamo, tatanda kang wala ka na-achieve. Stop complaining. Reklamo dito, reklamo doon. Pati sa company, nagre-reklamo ka. Kasi walang warehouse. Kasi yung co-op system, bakit sa silver lang? Tapos comment ka pa ng comment sa social media. Kakakomment mo, yumaman ka ba? Pag nag-comment ka ba, kikita ka. Ang dami nagpo-post. Tapos, tatagta rin ng negative. Kaya nga madalas, ino-off ko yung ini-enable ko yung dinidisable ko yung comment box eh. Kasi toxic yung comment box eh. Toxic eh. Tingnan nyo, sino yung mga toxic? Yun yung hindi kumikita. At yung hindi kumikita, hanggang ngayon, hindi pa rin kumikita yun. Bakit? Mas mahalaga sa kanila magreklamo. Itaas yung sarili, itaas yung pride, itaas yung puro defense mechanism. Lahat sila punong-puno ng defense mechanism, punong-puno ng pagtatanggol sa sarili. Sila raw magaling, sila raw naiintindihan nila. Niloloko nyo kami, hindi totoo yan.
O di kayo na magaling. Lahat ng mga nagko-commit ng negative, kayo na magaling. Asan resulta mo? Asan resulta nyo? Kaka-commit ng negative, asan resulta mo? Magkakaresulta ka ba sa kaka-commit ng negative? Una-una, yung kino-commit mo, hindi mo naman naiintindihan eh. Bitaw kayo ng bitaw. Alam nyo, may bad luck po yan. Tandaan nyo po yan. Ang blessing po ay binibigay sa mga taong matuwid. Ang blessing po, financial blessing, binibigay po yan sa mga taong nakakaunawa. Hindi nyo pa rin naiintindihan ng buhay. Kaya hanggang ngayon, hindi nyo makita yung success. Kahit lumipat ka ng ibang company, kahit hindi live good, pag hindi mo tinanggal tong blaming game, complaining game, kasenso guys. Trust me. Huwag po kayo magagalit sa akin. Tanggalin nyo yan kung gusto nyo umasenso. Tanggalin nyo po yan. Magalit na po kayo kung magalit. Basta gusto ko matutunan nyo po itong sinasabi ko. Kasi pag hindi ko ito sinabi, walang magsasabi nito sa'yo. Isaksak mo sa utak mo, walang magsasabi niya sa'yo kundi ako. Stop making excuses. Wala akong load wala akong pang 1 year wala kang pag-upgrade ng 1 year. Pero may pambili ka ng handa. May pambili ka ng bag, may pambili ka ng damit, may pang-upgrade ka ng cellphone, may pampayabang ka sa barkada, may pampainom ka. Pero hindi mo kaya mag-upgrade ng 1 year? Come on. Excuses. Negosyo yan. Pinaghahandaan po yan, guys. Ngayon, sa lahat ng mga sinabi ko, guys, yung resulta mo, nagdedepende yan kung paano ka mag-react. Yung mga nangyayari sa paligid mo, wala kang control yan. Kaya sinabi ko, ang dami mong reaction sa mga nangyayari. Puro negative. Pag negative ang reaction mo, negative ang result. Maniwala ka sa akin. Dapat, lahat ng mga nangyayari sa paligid mo, hinahanapan mo ng solusyon. Tanggapin mo na ikaw ang mag-a-adjust, hindi ibang tao. Ikaw ang mag-a-adjust, hindi yung company. Kung wala ka pang spillover, tanggapin mo. Ibig sabihin, tamad yung mga nasa taas. Mag-invite ka. Bakit siya dami yung spillover? Yung nangyari sa kanya, hindi pwedeng eksaktong mangyari sa'yo. Bakit sa akin, 3 lang ang laman? Sa kanya, 10. Sa kanya, 20. Sa kanya, 100. Tandaan mo, iba-iba ho tayo ng istorya. Kasi iba-iba ho tayo ng structure. Iba-iba ho tayo ng pinaglagyan. At hindi mo ho yan mauutusan. Wala kang control dyan. Okay? Wala kang control. May control ka doon sa sarili mong reaction. Ang resulta mo nakadepende on how you react. Paano ka magre-react kung wala kang spillover? Mag-invite ka. Anong reaction ang gagawin mo pagka hindi ka wala pang open sa co-op system ng bronze? Di maghintay ka. Hindi yung maninisi ka, magsasalita ka ng against na naman sa company. Nalagasan ka ng mga tao. Anong gagawin mo ngayon? Nalagasan ka ng tao. Di mag-build ka. Kaysa lumipat ka ng ibang company, mag-build ka rin naman ng bago. Di kay live good ka na mag-build, magsimula ka ulit mag-build. Dito, pioneer kami. Pioneer nga kayo rin ang huli. Kayo una, kayo rin ang huli, kayo lang ang sumali dyan dahil hindi naman sasabog yan. 1 taon na nga yung company binuksan sa kabila 1 taon na nga hanggang ngayon nilalangaw pa rin, wala pa rin sumasali. Nakapokus kayo kay Live Good na sa inyo naman maraming bumitaw. Ang dami naman sumasali. Kahit may bumitaw, ang daming sumasali. Sa inyo, walang bumitaw pero walang sumasali. Kasi kayo dyan nagsama-sama na mga lumipat na nagpauto. Hanggang ngayon, stagnant yung grupo nyo. Sa Live Good, tumatakbo, umaangat. Kahit sabi mo may attrition, lumalaki. Tuloy-tuloy ang kita. Bakit? May tinatawag na matrix income. Matching bonus. Kahit walang bagong pasok, may subscription.
may kumikita. Lahat ng mga nagsasubscribe, bumibili ng product. Nagiging healthy pa. Na-enjoy pa yung product. May co-op system pang hinihintay. Sabi ko nga, huwag mong isipin lahat ng mangyayari sa'yo. Your result is depending on how you react. Ako, nung panahon na nag-start ako dito, ang upline ko hindi active sa Zoom, hindi hands-on sa training, sa tutorial. Alam mo, ako gumawa sarili ko. Ako gumawa ng tutorial. Kasi busy yung upline ko. Ang upline ko, alam ko, busy doon sa lugar niya as may position siya sa Eagles. Tapos marami siyang mga organization na ginagawa. Ang mahalaga, in-invite niya ako, masaya na ako dun. In-invite mo ako, kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa Livegood, ay pasalamat ko na yun. Eh, kung hindi ka ganun ka-active at hindi ganun karami ang alam mo sa Livegood, okay lang sa akin. Eh, di tatakbo ko kay Fernan Santiago ko magtatanong. Yun na nga yung ginawa ko, di ba? Tapos, mas marami yung sariling sikap. Mas marami yun. Sariling sikap ako. Hindi yung hanggang ngayon, nandun ka pa rin, hindi ka pa rin makawala sa, kasi yung upline ko hindi masipag. Kasi yung upline ko naglumipat. Kasi yung upline. Your result is depending on how you react. Kung ano yung reaction mo, yun ang resulta mo. Hindi yung kung ano yung sitwasyon mo. Kahit nasang sitwasyon ka pa, kahit anong sitwasyon mo, wala kang upline, iniwanan ka ng upline, nalagasa ka ng grupo, kahit anong sitwasyon mo, yayaman ka. Saan? Doon sa reaction mo. Ano yung gagawin mo? Kasi ikaw ang gagawa eh. Ikaw. Kung ano yung reaction mo, yun ang magdidictate ng result mo. Kahit anong situation mo, bronze ka man, silver ka na naging bronze, gold ka na naging silver, platinum ka na naging gold, diamond ka na naging platinum, kahit anong sitwasyon mo guys, ang resulta mo nakadepende on how you react. Kahit anong negosyo puntahan mo, mararanasan mo yan. Eh di kay Livegood ka na lang, long term pa. Kay Livegood ka na lang mag-build. Kung dati kang platinum naging gold, mataw ka. Lampasan mo pa yung platinum, mag-diamond ka pa. Huwag ka lang maiinip. Ang mahalaga, tumatakbo ang negosyo mo. Kumikita ka. Have the right mindset. Lagi sinasabi ang mindset. Mindset ba? Huwag nyo na subukan. A negative mind will never give you a positive life. Totoo po yun. Stop negative thinking. Dapat meron kang tamang mindset. Have the right attitude. Ano yung attitude? Yung character. Hindi pwede pinapagalitan mo, downline mo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung inaaway mo, downline mo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung attitude na kung kailan mo lang maisipan, tsaka ka mag-Livegood. Hindi pwede aasa ka lagi kay upline. Hindi ka yaman. Kahit anong negosyo gawin mo, kailangan mo ng tamang attitude. Bilang empleyado, bilang isang boss, o kaya may tindahan ka, hindi pwedeng sinisigaw-sigaw mo tao mo, iwanan ka ng tao mo. Kahit sabihin mong tindera lang yan, tindera mo lang, iwanan ka niya. Kailangan marunong ka rin makisama. May tamang attitude pa rin kahit anong negosyo pasukin mo. Paano humawak ng mga empleyado? Ganun din. Right attitude pa rin. Hindi porke tauhan mo sila, binabayaran mo sila. Hindi. Kahit anong pasukin mo negosyo, right attitude. Matuto kang makisama. Sa mga tao mo, pakisama mo na maayos. Hindi mo yan, lalo na sa negosyo to, hindi mo tauhan yan. Sabi ko nga, kahit tauhan mo yan, hindi mo pwedeng pagalitan eh. Eh what more sa Livegood, hindi mo naman tauhan, pinapagalitan mo. Iwanan ka yan. Okay? Tamang attitude kailangan mo dito. Maging mabait ka sa lahat. Maging pasensyoso ka sa lahat. Ingatan mo yung mga words mo na hindi ka makakasakit sa mga tao mo. Sa downline mo, hindi pwede yun. Kahit sa upline mo, huwag ka magsasalita ng hindi maganda. Okay, tandaan niyo po yan. Huwag kayo magsasalita ng hindi maganda. Work early mornings and late nights. So sa negosyo to, kailangan masipag ka. Hindi pwede yung mindset na kung kailan ko lang maisipan, kailangan umaga pa lang gising ka. Tinan niyo yung negosyante, madaling araw pa lang gising na, gabi na ako matulog. Gusto niyo yumaman eh. Gusto mo yumaman, di ba? Gusto mo makuha yung pangarap mo. Kailangan maaga ka gumigising para
trabahohin mo negosyo mo. Hindi ka basta tulog agad, alas 8 tulog ka na. Pag kailangan, sige, hato pa, kailangan pa eh. Negosyante ka na eh. May goal ka eh. Kunin mo muna yung goal mo, tsaka ka magpahinga. Okay? 5 years. I-commit mo yung 5 years. 5 taon mong gawin yung negosyo to. Pag nakuha mo na yung mga pangarap mo, siguro may mga leaders ka na, magagaling na, pwede ka magpahinga. 5 years commitment. Ang yaman mo na, dami mo na napundar. Ano ba naman yung 5 years? 10 taon ka nga sa trabaho mo, wala kang nakukuha eh. 20 years ka na nga sa trabaho mo, hindi ka pa rin yung mayaman eh. Tapos 5 years lang sa Livegood, naiinip ka. Parang may mali, di ba? Tandaan mo yung tinatanim mo dito, mangga, hindi munggo. Hindi ho agad mamumunga yan. Ang munggo, pag tinanim mo ngayon, bukas togi na yan. Tapos, magtatanim ka na naman. Tapos, kakainin mo, ubus na naman. Magtatanim ka na naman, hindi ho itong munggo. Ang Livegood, mangga. Magtatanim ka, bibiligan mo, lalagyan mo na pataba, aalagaan mo, hanggang sa lumaki yan. Eh, 2 taon na ako sa Livegood, di pa ako kumikita eh. 1 taon na ako sa Livegood, magkano lang kinita ako eh. Tandaan mo guys, nagtatanim ka ng mangga. Lahat puro palabas. Oo, naglalabas ka ngayon, pero kung tutusin, iba nga ang Livegood eh. 2 invite lang, bawi na yung una mong nilabas eh. 4 na invite lang, makakapag-subscribe ka na ng 1 taon eh. Hindi nga mabigat dito eh. Yung ang nireklamo mo lang dito, yung hinahabol mo lang yung 100,000, hindi ka pa kumikita ng 100,000 eh. Nagreklamo ka na eh. Tutusin. Diba? Tutusin, ito na pinakamadaling negosyo eh. Ito na, kung narinig niyo yung kwento kanina ng mga traditional business tsaka franchising, ito na pinakamadaling negosyo eh. Bili mo, 50,000, pukunan ko sa food cart. Eh dito, 5 taon subscription, bayaran mo, 30,000 lang. 30,000 lang, 5 taong subscription na yun ha. Eh, nang negosyo ko ng food cart, 50,000, wala pang pwesto yun. Eh, dito, nagreklamo ka. 600 ka na nga lang per month. Sabi ko nga, bayaran mo na ng 1 taon para hindi ka nahihirapan. Naglalabas ka naman ng pera kung saan-saan eh. Bakit kay Livegood, hindi ka pa sa mga hindi pa naka 1 year subscription dyan, kung seryoso ka, dapat naka 1 year ka. Tandaan nyo yan, guys. 159 po yung audience natin o 160 audience natin. Pag ikaw hindi ka nag 1 year subscription ha, tatandaan ko kayo lahat, bibilangin ko to. Ayan yung mga pangalan nyo yan, tatandaan ko, screenshot ko yan. Yan yung mga pangalan, follow up ko kayo pag hindi kayo nag 1 year ha. Pag hindi ka nag 1 year, hindi ka seryoso. Totoo yan, hindi ko nang bubudol. Hindi ko pa bebe, hindi ko kayo bebebehin. Kahit magnegosyo ka sa labas, mag-traditional business ka, kulang ang 50,000 mo. Magbayad ka lang ng mayor's permit, ang mahal-mahal na eh. May quarterly pang binabayaran yan. Sari-sari store nga sa Valenzuela eh, ang mahal ng binabayaran, quarterly. Mayor's permit, tax pa. Hindi yun namin kayo binubudol. Talagang napakamura ng Livegood. Kahit bayaran mo nga yung 5 taon, eh, mura pa rin yan eh. Namamahal lang ako kay Livegood. Tapos bigla nagpa-scam kayo dun. Sa scam, naglabas kayo ng 100,000. Sa Livegood, hindi kayo makapaglabas ng 600 pesos. Guys, tandaan mo, mangga ang tinatanim mo, hindi munggo. Diligan mo lang yan, diligan, hanggang sa dumating yung araw, aani ka na. Pag namunga ang mangga, habang buhay kang pipitas. Patay ka na, yung mangga, buhay pa. Inaani pa ng mga apo mo yan. Mga kaapo-apo mo, umaani. Pag sumikap ka kay Livegood, pag sumikapan mo, magpatayo ka ng apartment, magpatayo ka ng farm. Pinapatayo ba farm? Bumili ka ng farm, magpatayo ka ng resort. Tapos, may passive income ka, kahit patay ka na, yung mga apo mo, buhay. Hindi na maghihirap. Ikaw ang kauna-unahan sa pamilya nyo, sa angkan ninyo. Ikaw lang ang may monumento. Ikaw lang ang may monumento. Bakit? Yan ang lolo ko. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayaman. Bakit? Siya nagpundar niyan. Siya nagpundar nun. Siya nagpundar niya. Kaya lahat tayo maginhawa. Kaya yan ang lolo ko. No, pagawa ka pa ng monumento. Pero yung mga lolot, yung mga lelong nyo, kilala nyo ba? Hindi nyo nakilala. Bakit?
Walang naiwan eh. Walang iniwang kayamanan kaya hindi nyo kilala. Pero kung nag-iwan ng kayamanan yan, kilala yan. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang kahuli-hulihan. Ikaw ang kauna-unahang mayaman sa pamilya nyo. Ikaw ang kauna-unahang magpupundar ng marami. Alam mo, sa aming magkakapatid, mga nakatapos po sila. Hindi ho pinagmamalaki to, pero nabe-bless lang ako. Dahil bakit? Ako yung hindi nakatapos, pero ako yung binibless. Sila may trabaho sila ngayon. May mga trabaho sila ngayon. Pero sino yung hindi nakatapos? Diba ako? Nasa good ako eh. Kaya may blessing sa good eh. Wala akong pupuntahan eh. Kasi wala na akong pupuntahan. Wala akong pupunta sa employment. Puro pagtitinda nga lang ginawa ko, diba? Kasi may live good. Kung wala naman ng live good, wala rin naman ako eh. Kung walang live good, wala. Hanggang ngayon, nangihingi pa ako sa mga kapatid ko. Baka pang-ambag para sa tatay ko, wala pa akong maibigay. Kasi yun ang nangyayari, wala akong maibigay. Kasi noong mga panahon na yun, wala naman akong pera eh. Alam mo, kung wala ang live good, wala rin ako. Malaman, nagtitinda pa rin ako ngayon sa kalsada kung walang live good. Kaya guys, mahalin nyo ang live good, guys. Tandaan nyo, tinatanong nyo, mangga, hindi munggo. Patagalan po ito, hindi ito matira matibay po rito. Lahat ng ginagawa mo rito, lahat ng sakripisyo mo, lahat yan bayad pag yumaman ka. I-claim mo na. Ako yun. Sabihin mo, ako yun. Yayaman ka dito. I-claim mo na yan. Isipin mo na lahat. Gusto mong ipatayo, gusto mong ipatumba. Ano ba ipatumba? Basta gusto mong ipatayo. Kasi may patayo, kaya may patumba, di ba? Gusto mong ipatayo, apartment, resort, malaking bahay, bumili ka sa sasakyan, isipin mo na lahat, guys. Isipin mo na. Kasi, lahat ng mga nasa isip mo, mangyayari po yan. What the mind conceive, the body can achieve. English. Do not count your effort. Kaya ka napapagod. Bilang ka ng bilang sa ginagawa mo. Eh kasi matanda ako na Zoom. Nag-invite ako. Nag-house meeting kami. Tapos, ang dami mong ginagawa. Tapos lahat yun, sinusumbat mo. Lagi mong iniisip na lahat ng ginagawa mo dapat bayad agad. Sabi ko nga, mangga, tatanin mo, hindi munggo ha. Mangga. Kaya dapat, hindi ka dapat isip na dapat may kapalit ka agad. Hindi pwedeng ganon. Dapat dapat isipin mo, kasama sa trabaho yan. Kahit negosyo, kailangan ng effort, kailangan ng panahon. Kailangan. Do not count your effort, mapapagod ka. Huwag kang pabebe. Eh kasi ang hirap. Eh kasi hindi ako marunong. Apply ikaw na lang. Eh kasi nakakapagod. Eh kasi wala akong internet. Eh kasi wala akong loud. Eh gusto mo batukan kita. Pabebe ka kasi. Gusto mo lagi ikaw iniintindi. Gusto mo lagi ikaw ang tama. Gusto mo hindi kasi, pag hindi ka kumita, ayaw mong masisi na ikaw ang tamad. Pag hindi mo alam, wala kang kaalaman, ayaw mong masabing bobo ka. Guys, hindi ka naman bobo. Hindi mo lang talaga binigyan ng oras. Hindi mo lang binigyan ng oras. Alin? Yung marketing plan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kabisado. Nagtatanong ka pa rin, ba't hindi ka kumikita? Alam mo yung mga nagtatanong ko, ba't hindi kumikita? Nagtatanong, ba't hindi ako kumikita? Isa lang yan. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi mo naiintindihan. Bakit hindi mo naiintindihan? Hindi ka kasi nagbigay ng oras. Hindi ka bobo. Hindi ka lang nagbigay ng oras. Eh, tinuro ko nga sa grade 6 to eh. Sinample lang ko yung grade 6, yung anak ng downline ko. Kasi yung anak ng downline ko, siya kasi magmamanage ng account. Tinuruan ko siya. Sinabi ko sa kanya kung paano tumatakbo negosyo. Naiintindihan eh. Kasi nagbigay ng oras, nakinig. Inopen yung utak. Eh ikaw, pag nakikinig ka, habang umating ka ng Zoom kung ano-ano ginagawa mo. Bili mo, 2 taon na nga ikaw member, 1 taon ka na nga member, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung paano kumikita sa Matrix.
Kasi bakit? Nagtatanong ka pa eh, bakit hindi ako kumikita? Bakit $0.5 lang ang income ko? Kung umaating ka ng Zoom, dapat alam mo yun. Kasi may computation po yan eh. Ang income po dito, hindi po nakabase sa time. Ang income ng Livegood nakabase sa production. Kung walang production, walang commission. Kasi wala ka pang tao eh. Yung tao mo kasi, doon bibilangin kung magkano kinita mo eh. Kung may direct invite ka, may $25 ka. Hindi pwedeng $25 ka ngayon, next week $25 na naman. Isa lang in-invite mo, linggo-linggo, may $25 ka. Kung gusto mo another $25, invite ka ulit ng isa. Kung $75, invite ka ulit ng isa. Tapos, yung invite mo, pag nag-invite yun, dahil bros ka na, di ba? Pag nag-invite yung invite mo, may 10% ka. May computation po yan. Sa matrix naman, kung spillover, kung ilan ang bumagsak na spillover sa'yo, dun ko-compute yung 2.5%. Okay? So, tanggalin nyo na yung pa-PFP. I-welcome mo lahat ng hirap kasi ikaw kaya ka nahihirapan. Naka-mindset ka, dapat madali. Pag nahihirapan ka, feeling mo may mali. Pag nahihirapan ka, nasa tamang direksyon ka. Tingnan mo yung paakyat na hagdanan. Ano mas mahirap? Umakyat, bumaba. Pag umakyat ka ng hagdanan, ano mahirap? Paakyat o pababa? Di ba mas mahirap yung paakyat? Kaya ka nahihirapan kasi paakyat ka na sa pangarap mo. Pag ikaw hindi ka nahihirapan, ibig sabihin, hindi ka paakyat sa pangarap mo. Kasi hindi ka nahihirapan eh. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, ibig sabihin, papunta ka sa pangarap mo. Kaya ka nahihirapan kasi paangat ka. 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now, nandun ka na sa taas. Diamond ka na, ang laki na ng kinikita mo. Buwan-buwan, kumikita ka na ng 100,000, 500,000, 1 million per month. Isipin mo, ano yung matutulungan ng perang yan? Sino matutulungan ng perang yan? Lahat ng kamag-anak mo, pamilya mo, magulang mo, anak mo. Kaya ka nahihirapan kasi paangat ka. Tanda mo yan. Paangat ka. I-welcome mo lahat ng pagod. Huwag kang, hirap, pagod na ako. Yung pagod, itulog mo lang yan, ipahinga mo, babalik yung lakas mo. Pero pag hindi ka yumaman, habang buhay kang pagod. Totoo yan. I-welcome mo lahat ng gutom. Magugutom ka minsan. Magugutom ka talaga minsan, wala kang choice. Kasi, kahit naman sa trabaho, ako nung pahinante ako, pauwi na, bili mo, alas 10 na ako nakakarating sa warehouse ha. Alas 10 na ako sobrang traffic dyan sa South. Galing kami ng Batangas, galing kami ng Laguna, pagdating dyan sa South, traffic dyan sa Baclaran, traffic namin dyan. Ka-EDSA. Inaabot na kami ng alas 9, alas 10 sa warehouse. Doon na ako kumakain sa bahay. Wala na akong pera eh. Wala nang baon, nabos na eh. Tanghalian lang yung baon ko eh. Gutom. Alam mo sa negosyo to, kahit sa ibang trabaho, nagugutom ka eh. Dito, i-welcome mo. Nagugutom ka minsan dito. Bakit? Minsan kasi wala ka pa kinikita eh, di ba? I-welcome mo lahat ng sakripisyo. Marami kayo sa sakripisyo. Una yung panonood ng telenovela. Yung pagsama-sama sa mga birthday. Minsan hindi mo mapagbibigyan yan. Bakit? Busy ka sa negosyo mo eh. Marami kayo sa sakripisyo dito guys. I-welcome mo lahat yan. I-mindset mo na sarili mo. Marami kayo sa sakripisyo kasi may pangarap kang tinutupad. Yung mga barkada mo na hindi ka makakasama, isakripisyo mo muna yan. After 2 years, 5 years, pag mayaman ka na, balikan mo sila. I-treat mo, i-libre mo sila lahat. Alam mo, ganun mangyayari sa'yo. At yun mo, nangyari sa akin ha. Hindi naman sa yung rooftop ng apartment, may rooftop. Alam mo, sinama ko yung kaibigan ko dun. O doon kami nagtambay-tambay. O, nakapag-banding kami dun. Nag-enjoy kami dun sa rooftop. Meron kami mga activities. May pingpongan, laro kami dun ng video kay kami ron. Alam mo, na-enjoy ko na sila ngayon. Pero hindi, ayaw pa rin sumali sa Livegood eh. Nabibigyan ko sila ng oras ngayon. Kahit paano kasi, nagsakripisyo ako eh. Kasi noong mga panahon na busy ako sa Livegood, hindi talaga ako sumasama sa mga imbitasyon, pati basketball nga eh. O ngayon, nakapaglaro na ako kanina. Nakapagbibigay na ako ng oras. Kasi,
may konting income na, di ba? Kasi nagsakripisyo ako. Ilang taon? Ang tagal ko nagsakripisyo. Hindi ko muna inuuna yung laro. O ngayon, kahit pa paano, nakakasingit ako ng laro. Hindi pa rin totally naglalaro. Hindi pa rin totally. Kasi ang commitment ko, 5 taon eh. 5 taon akong focus sa Live Good eh. Skills, ito yung skills, how to invite. O prospect list, 100 to 200, gumawa ka ha. Baka wala ka pa prospect list. Hot market, ano yung hot market? Yan yung mga taong kakilala mo, kamag-anak mo. Yan yung mga kamag-anak mo, yan yung hot market mo. O, hot market. Warm market, yan yung mga kakilala lang, mga best friend. Ito mga hot market, ito yung mga tito, tita, kapatid, kuya. Yan, hot market yan. O, itong warm market, ito yung mga kaibigan. Yan, mga kaibigan, kabarkada, classmate, katrabaho, warm market yan. Cold market, ito yung mga hindi kakilala. Lista mo rin yan, mga hindi kakilala. Cold market. So, pero, acquaintance ba? Acquaintance. Yung mga nasasalubong mo, katamuan mo. Pag nag-invite, keep it short and simple. Hindi pwedeng ipapaliwanag mo negosyo. When you invite, do not explain. Invite mo lang sa Zoom. Kung merong house meeting, huwag ka munang lalayo kasi magastos. House meeting, dyan lang sa bahay. Tabi-tabi lang ng bahay. Yan, okay yan. House meeting kayo, tabi-tabi lang. Huwag muna kayong talunan. Nasa Batangas ka, tatalong ka ng Nueva Ecija. Okay, taga Nueva Ecija ka, tatalong ka ng Laguna. Magastos yan, guys. Magastos. Zoom lang tayo, puro online. Kung gusto mo mag face-to-face, yung malalapit lang. Yung hindi ka gagastos ng malaki. Yung kahit bisikleta lang, kaya. Yun, ganun lang. Huwag kayo magpapakain. Hindi kayo nagbe-birthday party. Walang okasyon, ha? Business presentation, hindi okasyon. Yung iba, naghahanda pa ng spaghetti. Hindi na. Magastos, hindi ka tatagal. Pag ikaw gumastos ng malaki, maniwala ka sa akin, mga 2-3 presentation pa lang, wala na, butas na bulsa mo. Hindi ka pa kumikita eh. Huwag nyo sanayin sa mga papansit, pa-Jollibee. Huwag nyo sanayin. Alam mo nung nagpe-presentation ako, offline, 5 piso lang ang budget ko sa isang tao. Bibili ako ng pandikoko. Spanish bread. Minsan naman, bumibili ako sa grocery. Yung mga cupcake. Pita. Yan, pita. 7 lang yan eh. Sa pagka sa grocery mo binili. Minsan, 5 piso nga lang. 6 na piso lang yan eh. Wholesaler. Bibili ako marami yan. Mga biskwit. O kaya cupcake. Yan ang budget ko. At least, hindi mabubulok yan. Pagka kung alam lang yung guest, bibilahin ko yung guest. Ilan yung guest? 7. Lalabas ko sa ko, 7 lang. Baka pag sinubrahan ko, kakainin din yun eh. 7 lang ilalabas ko, 7. Lalagay ko yung 7. Hindi pwede magdoble yan. Bakit? 7 yan eh. Sakto lang sa inyo yan eh. Tapos tubig lang, walang soft drinks. Masama sa katawan ng soft drinks. Sasabihin ko sa kanila, alam nyo guys, masama sa katawan ng soft drinks. Tsaka yung mga juice, masama po yan. Minamindset ko na yan. Tapos nakalatag na tubig. Ayan na, tubig. Yun lang yun. Okay? Pagka mag-i-invite ka ng house meeting, keep it short and simple. Pag nag-invite ka, papuntahin mo lang. Attend ka lang ng Zoom. O kaya house meeting, punta ka sa bahay. Ano ba yun? Basta. Bastahin mo lang. Apply ABC rule. Halimbawa, umattend ng presentation. Tapos na yung presentation, sabihin mo ngayon sa guest mo, kamusta? Kamustahin natin namang Zoom. Ang ganda, di ba? Huwag mo tatanong, maganda ba? Hindi. Sabihin mo, maganda, di ba? Kasi sigurado kang maganda eh. Ba't ka pa magtatanong kung maganda? Sabihin mo, ang ganda, di ba? Oo. Ang galing ng speaker, di ba? Oo. Kikita tayo, di ba? Oo. Sasali ka, di ba? Yun lang. Wala ko pera. Hindi ako sigurado. Apply ABC rule. Ito, gato yan. Tanungin mo siya, maganda ba yung negosyo? Halimbawa, teacher. Kumausap ka ng mga kapwa teacher. Sabihin mo sa apply mo, halimbawa, apply mo. Teacher, downline mo, crossline mo. Pakausap mo. Video call. Ginagawa ko yan, video call eh. Video call kami 3. Ay, hello, friend. Ito nga pala yung kaibigan natin na business partner. Isa rin siyang teacher. Successful na rin siya sa Live Good. Kumikita na rin niya kahit paano. Kasi kasasali lang po niya. Yan. Tapos kwento mo ngayon. Ngayon, mag-a-advise nga yung teacher. Hindi pwede puro ikaw naririnig. Kasi yung third party, minsan mabisa yan eh. Yung hindi niya kakilala nag-a-advise. Kasi ikaw, kilala ka niya eh.
O yung mag-a-advise yung advisor ngayon yan. Sasabihin niya, oh, ganito gilip ko. Advisor yun. Ikaw yung bridge. Customer, yan yung invite mo. Pwedeng video, advisor, video. Senda mo ng video. Mga testimony, advisor yon. Hindi lang lahat live video call, hindi lang ganon. Sendan mo ng mga video, yon, advisor tawag doon. Ikaw yung bridge, ikaw yung taga-send. Customer, yung mga yung in-invite mo. Okay? Laging merong ganon. Laging ganon, merong ganon. Kasi, lulutuin mo yan eh. Okay, business presentation. Kailangan sa online presentation, meron kang Zoom account. Zoom presentation, may PowerPoint ka. Video call, kakausapin mo rin yan, one-on-one, o kaya 3 kayo, 8 kayo, video call. Yan yung niluluto na sa video call yan after ng presentation. Kasi ang presentation, kailangan may PowerPoint ka, may slide ka. Sa video call, yan yung mga meeting after meeting na yan. Kasi tapos na umatin ng Zoom eh. Tawagan mo na yan, tapos na umatin ng Zoom, tapos na yung seminar, di ba? Tawagan mo na yan, tapos ipasok mo na yung downline mo, crossline mo, upline mo. Ano na? I-close nyo na. Oh, kamusta natin na muna? Oh, ito, kahit video call, kasya na 4, 5, di ba? At tawag yan, meeting after meeting sa online. Sa online to ha, meeting after meeting, video call lang po yan. Okay? Kasi hindi na ginagawa ng presenter natin yan, ikaw nagagawa yan. Yung meeting after meeting. Ano yung meeting after meeting? Ipe-prepare mo na yan. Ika-qualify mo na, kailan ka mag-join. Siyempre, kasama na dyan yung ABC. Sama mo na yung ABC dyan. Sama na ABC dyan. Sama mo na ABC. Yan. Tapos, sa video call ha, tapos andyan na rin yung closing. Kuklose mo na, kailan ka mag-join. Yan. Tapos, ibibigyan mo na siya advice na papangunahan mo na ang negosyo to, maraming rejection ha. Uunahan ka na namin. Pag in-invite mo minsan, kaibigan mo, kamag-anak mo, minsan yan pa yung unang tatanggi. Pero huwag ka mag-alala, normal po yun ha. Normal yun. Kasi minsan, kaya ka nire-reject kasi hindi nila naiintindihan. Minsan kaya ka nila tinatanggihan kasi kala nila nasa scam ka. Siyempre, mahal ka lang naman nila. Pero normal yan, makakarinig ka ng mga discouragement ha. Normal po yan. At least alam niya na, aware siya. Para pag kinausap niya yung kamag-anak niya, kaibigan niya, narinig niya yung discouragement, ay, ito yung sinasabi nung mga tao doon sa video call nung na may mga negative eh. Normal daw to, normal, kasi hindi nila naiintindihan. Kailangan, aware na yung tao sa mga mararanasan niya. Tapos, gawa mo na ng step by step kung ano gagawin. Ano yung step by step? Sama mo to. Yan. Prospect list. Pag-gawin mo na siya prospect list. Okay? So, yun yung gagawin mo dyan. Andali. Ayan. Okay, ito tayo. Yung aso ko kasi, isa na kayo. Malakas magkilik yung aso ko eh. Yung Labrador. Okay. Zoom presentation. Kailangan guys, kumpleto ka ng materials ha. Kumpleto ka. May PowerPoint ka, may video ka. Tapos yung mga leaders na crossline, upline, downline, na pwede mong na kontakin para sa video call, para ma-close din nyo na to. Okay? House meeting o presentation. Kaya na sinabi ko, huwag kayong lalayo. Huwag kayong lalayo ha. Dun lang kayo ha. Sa malapit lang ha. Kasi pag lumayo kayo, gastos yan. Pag ikaw gumastos, ay naku, madidrain ka. Madi-discourage. Ayoko na mag-reboot. Ang hirap. Naubos pera ko. Paano hindi maubos pera ko? Puro ka pa pancit. Puro ka pa spaghetti. Puro ka pa sopas. Sopas. Gastos yan. Alam mo, ang pinuntahan yan, hindi party. Negosyo. Siyempre, ang schedule dyan, ganito. Pag nag-schedule ka, huwag mag-schedule na tanghalian. Mag-ahanap ng lunch yan. Huwag kang mag-schedule ng dinner, alas 7. Maghanap ng pagkain talaga, heavy meal. Pagka-house meeting, guys, ang best time dyan na alas 2 darating. Alauna, alas 2 darating. Alas 2 start na yan. Tapusin mo na sa oras, damihan mo doon sa sharer. May mga sharer ka. Yung sharer mo, ang sasabihin lang, bakit siya nag-live good? Ano nakita niya sa live good? O, ako po ay si Ganere,
ako po'y naimbitahan din sa Libgood, kaya po ako nag-Libgood kasi gusto ko na po matulungan yung nanay ko, gusto ko po makaahon sa hirap, mapag-aral po yung anak ko, gusto ko po makabili ng bahay, makabili ng kotse, gusto ko pong ayaw po maghirap, kaya po nag-Libgood. Yung mga anak ko po, makaka-relate po yan. Kasi isipin niya, ganun din ako, gusto ko din yan. Kasi isa pang sharer. Kasi yung mga tao na yan, nakukonvince din yan, na-realize nila, hindi pa nakukonvince, nare-realize nila na kailangan na mag-Libgood. Sa house meeting, yung opening, yung host. Tapos yun lang sa oras, tapos damihan nyo yung share. Yung video, kasama niya, advice din yan, yung video. Kasi sa video, marami man nagkasalita eh. Yung video natin na event, di ba, yung mga nagkasalita doon. Yung result, pakita nyo yung result. Kasi yung mga tao naghahanap ng result yun. Okay? Table presentation, event presentation. Itong event presentation, ito na ito ginaganap, ito lang nag-Libgood. Hindi ito advisable. Kasi pag ginawa mo ito, yung mga event, ito yung mga McDonald's. Alam mo to, ang hirap kasi sa McDo, mabayad ka dyan. Pag siningin mo ng 100 pesos per head, yung mga tao, hindi na yan babalik sa susunod. Bakit? Wala na pera yan. Pero mo yung lahat ng invite niya sa bayad. Sa buong invite niyan, di 1,000 nilabas niyan. Tingin mo, kung wala sumali, kung isa lang sumali, kung wala sumali, tatagal, hindi. Hindi tatagal yan. Hindi niya masusustain yung event na yan. Yung McDonald's, ang hirap sustain po niyan, napakahirap. Kasi hindi matagpay, iba kasi yung sistema natin, iba-iba. Ginawa ko na po ito, nagastusan lang kami na nagastusan dito eh. Kung magsasabi na lang kayo, pwede, dapat. Table presentation, pwede yan, table presentation. Basta ang pinaka-goal dito, hindi ka muna nagagastos na malaki. Kasi madi-discourage ka, ihinto ka. Isa pa, yung mga tao mo, iisipin nila, ay, ganito rin gagawin ko, magpapamakdo ako pag sumali. Ay, pag sumali ako dyan, mag-i-invite ako dito, mabayad ako ng 100 per head. Kasi ako siningil ako eh, di ba? Eh ako, hindi, nagbayad dito, nag-invite sa akin eh. Siyempre, ang iisipin niyan, pag ako nag-invite, ang magbabayad ako. Alam mo, naglalaro na yung mga utak niyan. Kailangan, yung ginagawa mo, unang-una pa lang, ang nasa isip ng mga guests, paano gagawin ko? Gagayahin lang niya kung ano yung nakikita sa'yo. Yan ba? Kung nakita na simple-simple lang, ang ginawa mo, house meeting lang. 5 piso lang yung lipay. Tapos, nagtatawanan lang kayo, nagkukwento, nagsishare. Ganyan lang pala, masaya. Nagkukwentuhan, kasayahan. Kasi duplication tayo guys, duplication. Kung ano yung nakikita sa'yo, simplihan mo lang. Simplihan mo lang para mas madali ka gayahin. Okay? Belief. Ano yung paniniwala? Ito yung kwento ko sa belief. Yung belief, ito yung paniniwala sa sarili na ikaw ay yayaman. Kasi pag hindi ka naniwala na yayaman ka, babagal ka. Pero bago natin ituloy ito, yung belief mo na nakita ko. Meron 2 bata. Yung tatay po nila ay kilalang manghuhula sa lugar nila. Ang totoo nun, fake healer, hindi fake healer. Racket lang po, racket lang. Ngayon, mamamatay. Yung 2 bata, hindi naman nila alam na racket lang ng tatay nila yung manghula. Kumbaga, nanloloko lang. Yung 2 bata, hindi nila alam yun. Alam mo, nung mamamatay na yung tatay, tay, huwag ka munang mamatay. 2 lang po yun, si kuya at si bunso. Mamamatay talaga ako. Hindi ko na kaya. Iiwanan ko na kayo. Pero bago ako mawala, huhulaan ko kayo. Isa sa inyo, yayaman ng bonggang-bongga. Tay, sino sa amin? Ako ba? Siya ba? Ang yayaman sa inyo ng bonggang-bongga, I see. Patay, namatay, hindi nasabi. Ngayon yung 2 bata, nagkahiwalay ng landas. Yung isa inampun ng tiyahe, yung isa napunta sa Maynila, nagtrabaho, yung isa na ibang balot ng lugar. Alam mo, habang lumalaki yung mga bata, ang nasa isip nila, sila yung yayaman. Sila yung hula. Kasi isa lang sa kanila, di ba? Sabi ni kuya, alam ko na, malamang sa hula ni tatay, ako yung yayaman. Kasi ako yung panganay eh. Sabi naman ni Bunso, sa kabilang panig ng mundo, sa kabilang panig ng lugar, sabi ni Bunso, ako yung yayaman, hindi si kuya. Kasi si kuya lagi pinapagalitan niya. Tingin ko, ako yung yayaman. Kasi paborito ko eh. Malamang ako sinasabi sa hula. Alam mo, dahil sa paniniwala na yan, pagdating ng araw, dumating yung araw na malaki na sila,
Nagkita sila sa probinsya, bumalik. Aampunin na rin ni Kuya si Bunso. Aampunin ko na si Bunso kasi ako yung yumaman. Pagdating doon sa baryo nila, si Bunso, mayaman din. Ha? Mayaman ka rin, Kuya? Bunso, mayaman ka rin? Paano nangyari yun? Sabi ni tatay, isa lang sa atin nanyayaman. Ano yung nagpayaman sa kanila, guys? Yung belief. Kasi habang lumalaki sila, dahil naniniwala sila na sila yung yayaman, kaya nagsumikap sila. Every opportunity, 100% naniniwala silang yayaman sila. Kahit mag-fail sila, susubok pa rin sila. Kahit nag-fail ng paulit-ulit, sumubok at sumubok sila kasi alam nila, ako yayaman eh. Ako yung yayaman. Naniniwala ako, yayaman ako eh. Kaya kahit nag-fail ako, subok ako. Kahit tinamaan ka ng attrition, naniniwala ka, yayaman ka eh. Papunta ka sa diamond, kahit bumabaranggo mo, magda-diamond ka eh. Kahit wala ka pang tao ngayon, naniniwala ka, yayaman ka eh. Huwag ka lang titigil. Yung ginawa ng dalawang bata, naniwala. Kaya sila yumaman. Kaya ikaw, naniniwala ka ba? Malaking bagay po paniniwala. Kasi nangyari po sa akin yan. Naniwala lang po ako. Yun yung napagalaw sa akin. Maniwala ka sa kumpanya. Ang kumpanya natin, matagal na pong experiencado sa network marketing ang CEO natin. Sa product, ang ganda ng product natin, organic, US. Maniwala ka dyan, guys. Compensation plan, tayo lang ang kauna-unahang compensation plan. Club membership. Wala nang package, wala nang auto ship. Mura ang product natin. Wala tayong mga one leg no income. Tayo may income kahit one leg. Ang compensation plan natin, very generous. Maniwala ka sa compensation. Huwag mo nang questionin yan. Yung subscription, huwag mo na tanggalin yan kasi lahat ng ini-income natin dito galing sa subscription. Kung tatanggalin mo yan, di wala tayong income. Huwag kayong mag-alala kahit may subscription. Ang kapalit naman ng subscription, murang product, dropshipping website, landing page. Meron tayong mga auto follow-up system. Company na nagpa-follow up sa mga invite mo. Yung mga nag-pre-sign up, company na nagpa-follow up yan. Pag nagpagawa ka ng landing page, mahal yan. Yan yung kapalit ng subscription mo. Okay? Yan yung mga dapat mong inisip. Kaya yung compensation plan, maniwala ka dyan. Maniwala ka. Marami nang pinayaman ng compensation plan. Huwag mo nang isipin kung maganda ba o pangit. Ang dami nang yumaman dyan. Uplines, maniwala ka sa mga uplines. Yung mga marurunong na nagtuturo sa'yo, maniwala ka dyan. Huwag kang laging kontra ng kontra. Okay? Downlines, yung mga downlines mo, maniwala ka dyan. Paliparin mo mag-isa. Hindi niya kaya, huwag ka maniwala. Kaya niya yan. Huwag ka maniwala na hindi niya alam. Alam niya yan. Tinatamad lang yan. Paniwalaan mo kasi. Minsan kasi ayaw mong bigyan ng task. Ayaw mong bigyan ng responsibilidad. Gusto mo, puro ikaw. Pati mag-subscribe. Maliban na ako, sobrang busy talaga niya. Pero kung kaya niya, siya na. Siya na. Ako meron akong ina-assist ha. Yung talagang sobrang busy, nasa abroad. Mga OFW, ako talaga nagsasubscribe niya. Sobrang busy niyan eh. Pero yung mga hindi naman sobrang busy, pero hindi marunong mag-subscribe. Turuan mo. Huwag ka magduda dyan. Marunong yan. Kasi binibaby mo lang. Paliparin mo lahat ng downline mo. Maniwala ka dyan. Sa crossline, maniwala ka rin. Kasi yung mga tutulong sa'yo. Pero pipili ka rin ng crossline na tutulong sa'yo. Huwag yung kabilang crossline na kung ano na tinuturo sa'yo, ha? Believe sa sarili. Number 1 yan. Pag meron kang paniniwala sa sarili mo, na kaya mo, magagawa mo, yayaman ka, huwag mong isipin lahat ng kahinaan mo. Babagal ka. Yung paniniwala na kaya mo, kahit ano tinapos mo, kahit hindi ka magaling, kahit matanda ka na, huwag mong isipin lahat yun. Maniwala ka, yayaman ka dito. Kasi, kaya ka nagdududa, kaya ka nahihirapan. Lagi mong iniisip, baka hindi mo kaya. Believe in God. Maniwala ka sa Diyos. Nakita mo yung negosyo to, ibig sabihin may purpose. Kaya mo nakita to kasi alam niya, kailangan mo to. Kaya pinakita sa iyo yung live good kasi alam niya, gusto mong maseso. Ang kailangan mo lang trabahuhin. Maniwala ka, may plano ang Diyos sa iyo sa negosyo to. Yun ang paniwalaan mo. Kasi pag pinaniwalaan mo na may plano ang Diyos sa iyo dito sa negosyo to, yun ang dahilan kung bakit ka magtutuloy.
Kahit may attrition ka, kahit nahihirapan ka ngayon, alam mo, naniniwala ka, na dinala ka ng Diyos dito kasi alam niya, yayaman ka dito. Ka magduda. Tuloy mo lang. Commitment. Ano yung mga commitment? I will try. Subukan ko lang. Pag hindi ako kumita, pag isang taon, hindi ako kumita, ayoko na. Wala yan. Hindi ka magiging successful pag I will try. I will do my best. Paano kung yung best mo hindi enough? Kailangan umating ka ng mga training. Magdagdag ka ng mga kaalaman. Kasi yung best mo hindi enough yan. I will do whatever it takes. Yan yung tipong kahit anong mangyari gagawin ko. Kahit mahirap, kahit napuyat, kahit hindi ko alam, aalamin ko yan. Kahit hindi ko marunong, lahat yan gagawin mo, whatever it takes. Yan pangatlo na yan, ang dapat na commitment mo. I will do whatever it takes. Patay kung patay, PKP. Bakit? Buhay ang nakataya pag hindi ka naging successful. Pag hindi ka naging successful, maghihirap ang pamilya mo habang buhay. Yun ang dapat iniisip mo, patay kung patay. Commitment sa job. Kung ikaw nga nagtatrabaho, may commitment ka, 9 hours, 2 hours travel, 6 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year, 40 years of working. Imagine mo guys, ano to? Hide. 40 years kang nagtatrabaho. Ito ang commitment mo guys. Bakit ko nasabing commitment? Hindi ka pwede mag-absent basta-basta. Kahit bumabagyo, hindi pwedeng dahilan yan. Baha sa lugar nyo, bahala ka, gumawa ka ng paraan. Commitment yan. Papasok ka. May birthday, boss. Hindi ako papasok. Hindi pwede yun. Commitment yan eh. Bakit dyan nagbigay ka ng commitment? Bakit sa Live Good hindi ka makapagbigay ng commitment? Sa job mo na hindi ka pinapayaman, nagbigay ka ng commitment. Bakit sa Live Good na pwede mo makuha lahat ng pangarap mo, bakit hindi ka makapagbigay ng commitment? Walang logic, guys. Walang logic. Bakit? Pwede kang yumaman sa Live Good pero hindi mo mabigay yung commitment. Paano ka bibiyayaan? Kahit ang Diyos sinasabi sa Bible, what you sow is what you reap. Paano ka aani kung wala kang tinatanim? Kahit sa Bible sinasabi, yung mga boto na dapat tinatanim, hindi dapat iniiwan lang sa bato. Dapat nilalagay sa matabang lupa. Nagagalit ang Diyos pag binigyan niya ng pera, tapos hindi mo pinalago. Okay, gamitin mo yan lahat. Yung commitment mo dapat buo. Employment in the Philippines, pag nag-retired ka at the age of 60 years old, out of 100 po, isa lang po ang mayaman. 3 ang well-off, yung may kaya. 96% po, yan po yung still working, dependent, yan yung mga umaasa sa anak. Yung iba patay na, nakalibing na. Yung iba na dead broke, ibig sabihin buhay pa. Dead broke, ibig sabihin buhay pa pero wala ng income. Yung iba patay na, nakalibing na sa lupa. Ngayon, pagdating mo na 60, saan ka dyan? Nagbigay ka ng commitment sa employment. Hindi yung masama ang employment ha. Ito yung sa Pilipinas. Sa abroad, mangilan-ngilan lang din po ang umaasenso. Sa Pilipinas po, pinag-usapan natin, 100% po, 4% lang po yung umaasenso. Paano kung napunta ka sa 96%? Paano kung hindi ka napunta sa 4%? 60 ka na. Pwede mo bang ulitin? Lord, pwede rewind. Uulitin ko yung buhay ko. Hindi na pwede. Inubos mo yung 60. 60 years old ka na eh. Napunta ka sa 96%. Ayan o, 96%. Anong assurance mo na mapupunta ka sa 3%, ka 4%? Alam mo kung sino ito mga to? Ito yung tipong vice president ng kumpanya, kanang kamay ng may-ari, mga nasa custom tuloy. Sorry. Nadulas ako, nasa custom tuloy. Mga politiko tuloy. Sorry. Yang mga wealthy, number 1, mga may magandang posisyon sa kumpanya. Yan yung mga kanang kamay. Well off, yan mga may katungkulan din yan. Paano kung wala ka dyan?
Saka babagsak. Dito, 96%. Mamili ka, saan mo gusto? Still working? Matanda ka na? Ano ginagawa mo pag matanda ka na at wala ka ng, hindi ka na pwede tagapin sa trabaho? Anong trabaho meron sa'yo? Sa barangay. Ano yun? Pwedeng tagalinis ng kalsada. Pwedeng taga-tanod. O yan ang gagawin mo, still working. Dependent, aasa sa anak. Hihingi ka ng pambili ng panty, hihingi ka ng pambili ng damit, hihingi ka ng pambili ng pagkain, pambili ng maintenance, hihingi ka. Dependent. Dead broke, nanlilimos. Yan yung mga nanlilimos. O. Dead, o, patay na. O, ngayon, saan mo gusto? Pero, may commitment yan, ha? May commitment yan. Pinag-usapan natin, job. May commitment yan, pero ito babagsakan mo pa rin. Huwag mong isipin yung during, kumakain ka naman. Hindi. Ang isipin mo, the life after retirement. What is your life after retirement? Yun yung dapat ang pinaghahandaan natin. Yung sinabi ko sa inyo kanina na dapat may passive income ka, may property ka, yun ang dapat pinaghahandaan mo. Nagbigay ka ng commitment dyan, pero ang ending mo, ito lang. Payag ka ba? Masaya ka ngayon kasi malakas ka. Katrabaho ka, kumikita ka. Masaya ka ngayon. Eh, paano yung future? Paano to? 60 ka na. Pagdating mo ng 60, hindi mo naisip. Tsaka ako naisipin niya, pag 60 na ako. Yun ang pagkakamali nyo, guys. Pag inisip mo yan, pagdating mo ng 60, wala na. Wala ka ng lakas, wala ka ng oportunidad, mahina ka na. Ang hirap gumawa ng pera. Ngayon, malakas ka eh. Ngayon mo kunin yung pangarap mo para pakinabangan mo pagdating mo ng 60. Ngayon ka gumawa. May live good. Hatawin mo ang live good. Karirin mo. Lahat ng hirap. Sabi nga nila, pay now, play later. Pagsikapan mo muna ngayon, pagbayaran mo muna ngayon, then, tsaka ka na mag-enjoy. Hindi yung nag-i-enjoy ka ngayon, kumikita ka naman, gumagastos ka pagka may pera. Enjoy ka lang, hindi ka nagli-live good. Pero pagtanda mo, doon ka magbabayad. Pagbabayaran mo lahat ng mga ginawa mong paglalaro. Pagbabayaran mo yung pagtanda mo, manlilimos ka, manghihingi ka ng pera, wala ka pang maintenance, mukha kang kawawa, pagpapasapasahan ka ng mga anak mo, wala ka ng silbi, kahit sabi mong dati kang manager, wala yan. Pag wala ka ng pera at matanda ka na, wala na yung title mong manager. Jer ka na lang, wala nang money. Ang dami kong kilala eh. Ang gaganda ng katungkulan nung nagtatrabaho, nung matanda na, wala na. Wala nang respeto yung mga kamag-anak niya eh. Bakit? Wala nang pera eh. Kaya kahit anong posisyon mo ngayon sa trabaho mo, hindi sa'yo yung kumpanya na yan. Hindi sa'yo. Kay live good ka na lang humataw. Kay live good ka magbigay ng commitment, kay live good, bibigyan ka ng magandang buhay. Discouragement, iwasan mo na yan. Who will discourage you? Hindi mo kaya yan. Karaniwan, asawa. Yung asawa mo, katabi mo matulog, yan ang unang kukontra sa'yo. Sabihin mo na sa kanya, para sa atin to. Boyfriend, nako, iwanan mo na yan. Hanap ka ng iba. Kinukontra ka? Ngayon pa lang, kinukontra ka na eh. Para sa pangarap mo ginagawa mo eh. Yan ang nagdi-discourage sa'yo. Parents, minsan yung parents, hindi laging tama yan. Bakit? Eh, yung magulang ko lang eh. Ilang beses ako sinabihan, tigilan ko na raw yung networking eh. Hindi ako nakinig, di ba? Hindi ako nakinig eh. Hindi lahat tama. Kasi alam mo eh, ikaw nakakaalam, buhay mo yan eh. Relatives, lalo na yan, relative na yan. Karamihan sa relatives. Hindi naman lahat ha, pero karamihan dyan, crab mentality rin yan. Classmates, yan. Yan yung mga taong ayaw ka malamangan. Kaya ayaw nilang yumamang ka kasi ayaw nilang malamangan mo sila. Workmates, isa pa yan. Nako, magtrabaho ka na lang. Networking. Hindi naman tayo networking talaga eh. Actually, ito lang, club membership tayo eh, na mayroong dividendo. Club membership tayo na mayroong dividendo. Hindi ganun, actually, may mga sistema tayo dito, like the mga auto spillover, may co-op system, tapos,
yung produkto natin, kahit na bumibili ka lang, di ba? Ang laki na na-enjoy mo sa subscription mo. Kakaiba to eh. Kakaiba. Yung marketing plan natin, very generous. Neighbors, kapitbahay, lalo na yan, neighbors. Crab mentality rin yan. Huwag kang, yan yung mga magdi-discourage sa'yo. Pagka nakinig ka sa mga yan, hindi ka angat, hindi ka makakilos. Huwag pakinggan yan. Yung mga networkers from other companies, natural. Ang sasabihin yan, pangit. Pangit ang live good. Bakit? Kasi nga, wala naman sila sa live good. Ang hinahato nila ibang company. Dapat, prepared ka dyan. Be prepared na ininegative ka ng ibang company. Mayroon nga nagsabi sa akin, Coach, kamusta live good? Balita ko, mahina na raw kayo. Balita ko, walang kwenta na raw yan. Saan mo nabalitaan? Siyempre, kanino pa? Di ba? Doon, sa mga ibang company. Sa mga competitor na company. Doon mo maririnig lahat yan. Pag nakinig ka sa other companies, ay wala. Maninega ka talaga. Wawawalan ka ng gana. Mawawalan ka talaga ng gana. Kaya nga nag-quit yung iba dahil nakinig eh. O tinan mo ngayon, nangihinayang. May sisisi. Failure people, yan yung mga taong hindi kumikita. Ay, hindi naman ako kumita dyan. Huwag ka na sumali dyan. Ako nga, hindi kumita dyan eh. Ako nga, isang taon na dyan, hindi pa kumikita eh. O pag nakinig ka dyan, hindi ka nakikita. Walang ituturo sa'yo kung paano kumita ang mga taong hindi kumita. Ano ituturo sa'yo ng mga taong hindi kumita? Wala silang ituturo kung paano kumita. Kasi kung sila ay mayroong ituturo para kumita, bakit sila hindi kumita? Wala silang ituturo kasi wala rin silang alam. Kaya nga sila hindi kumita, wala silang alam. Huwag kang makinig sa mga failure. Makinig ka sa mga successful. Kasi yung mga successful, mayroong ituturo yan. Marami nagtuturo dyan. Dito. Buong buhay mo nga, hindi ka pa yumayaman. Hindi ka pa naging successful sa MLM. Tapos tuturuan mo ako na yan ang dapat natin gawin. Ikaw nga, hindi mo pa napayaman ang sarili mo sa buong buhay mo sa networking eh. Tapos tuturuan mo ko sa networking na dapat dyan ako sumama sa'yo. Dito ako kay Fernand Santiago. Dito, sigurado ako, yung mga tao na to, naging successful na to sa iba't ibang company, matagal na. Ibig sabihin, alam nila, ginagawa nila. Dito ako makikinig, hindi sa'yo. Ganon ang mindset, guys. Ganon kasi ako. Ang dami rin nagtuturo sa akin kung kaliwat kanan. Dati, sa previous companies, nung hindi pa ako marunong pumili. Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo, 2001 to 2006, kalad ka rin ako eh. Kung sino nag-invite, sama ako. Madali ako ma-brainwash. Pero ngayon, nagbago na ako. Nakikinig na ako doon sa mga successful. Ganun lang yun. Huwag ka makikinig dyan sa mga failure na yan. Mga hindi kumita kasi yan. Mga walang ginawa. Some will join, some will not. So what next? Okay? So, excitement. Dapat excited ka. Sa negosyo mo, excited ka kasi nakikita mo na yung future eh. Kasi pag hindi mo nakikita yung future mo rito, hindi ka excited. Halimbawa, imagine nyo na lang, pupunta tayo sa Boracay bukas. Baka hindi na kayo makatulog ngayong gabi. Bakit? Excited ka eh. Bakit ka excited sa Boracay? Gabi pa lang naiisip mo na, ano itsura ng Boracay? Gaano kapiro yung buhangin? Gaano kalalaki yung mga tindang buko? At ganun hawak ko. Mali. Ganun lang, ganun. Gaano kasarap yung mga buko? Pero mo, bibili mo yung buko doon sa isla? Ay sa mag-island hopping ka, ang buko, magkano? Isang pirasong buko, 200 pesos. Gaano kasarap yung mga pagkain? Ini-imagine mo na pagdating ng gabi, lalakarin mo yung buhangin, ang daming mga gimikan, kainan, ang daming magagandang babae, kaya lahat ng mga lalaki naka-shade. Excited ka? Ngayon palang gabi, excited ka na eh. Kasi nakikita mo na kung ano yung pupuntahan mo. Dapat sa negosyo to, ganun din. Kaya ka excited, naiisip mo na. 5 years from now, meron na akong malaking bahay. Meron na akong magandang sasakyan. Yung paborito kong sasakyan. Dinadrive ko na yung magandang sasakyan. Habang dinadrive ko, nakashade ako. Tapos, nagpapatugtog ako.
Sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy, Pinoy ako. Di ba? Habang nagdadrive ka ng sasakyan mo, di ba? Nasa NLEX ka, nasa SLEX ka, ang bilis-bilis mo. Di ba? Imagine mo, nagpatakbo ko sa P-Plex. Nagpatakbo ko ng 150 dyan, guys. Straight, 10 minuto, 150 takbo ko. Hindi ko alam na bawal. Alam nyo na. Tao Pangasinan. Ang saya-saya. Sabi ko, grabe. Dapat na-imagine mo na yung sasakyan na gusto mo. Yung bahay, grabe guys, nung nakita ko tong bahay, sabi ko, imposibleng mabili ko to. Ganda na ito eh. After ilang months, yun na mo, dito na kami nakatira. Ang nasa isip ko lang na yung, ano eh, iba yung nasa isip ko eh, hindi ito eh. Sa totoo lang ha, hindi ito yung nasa isip ko eh. Pero ito yung binigay ng Diyos sa amin eh. Ibig sabihin, dito talaga kami. Dito kami nilagay ng Diyos. Kasi wala tayong plano ko to. Ang plano ko yung ordinaryo lang. Plano ko 2.5 million lang. Yun lang plano ko talaga. Imagine mo. Diba? Na-imagine ko na yung bahay. Ikaw, imagine mo na yung bahay na gusto mo. Imagine mo na yung bahay, yung sasakyan, yung farm, yung resort. Hindi ka kaya excited? Ako guys, na-imagine ko na-imagine ko ngayon yung resort. Kasi nakita ko yung resort ni Coach Fernan. Ganda eh. Sabi ko, pangarap ko na magkaroon ng resort sa Laguna. Bila ko lupa. Patayo. Sabi ko, mahal eh. Pero bahala na. Pero iniisip ko na lang magkakatotoo. Kahit ilang taon yan. Basta magkatotoo. Inisip ko may lupa naman ako. Yung nabili ko nga dyan sa Antipolo. Atas ng Live Good. Yun na lang gawin ko munang resort kasi may lupa na ako doon. Ang laban ko na, hindi nga hot spring eh, di ba? Bili lang ako ng mga LPG tapos kalan. Pakuluan ko na lang lahat ng tubig. Excited ako kasi alam ko 2 years from now nakatayo na yung resort ko doon sa lupa na binili ko. Alam ko 2 years from now mayroon pa ako isa pang sasakyan. Ano mo yun, na-imagine ko na. Kaya dapat ikaw rin. Isipin mo na yun. Sigurado, excited ka. Kaya ka naman hindi excited. Pag nag-i-invite ka, ganito, sali ka Live Good. Attend ka Zoom. Ganda daw. Kasi hindi mo nakikita sarili mo na yayaman ka. Kaya hindi ka excited. Pero kung nakikita mo yayaman ka, 5 years from now yayaman ka, ang kailangan lang mag-invite ka. Kailangan bumuo ka ng grupo. Excited ka. Ang nasa isip mo, gagawin ko yung negosyo ito, bakit yayaman ako dito eh. Ano pare, gusto mo sumama? No tayo, presentation, Zoom, tara, atin ka. Ang ganda pare. Ako, pag hindi mo na atinan to, naku, na-miss mo talaga yung buong buhay mo. Excited ka eh. Tawag ka, naku, pare, may nakita akong negosyo. Live Good, ang ganda, club membership, ang mura ng product, grabe, power. Ay, ganun ako eh. Kausap ko si Santi Valenzuela, telepono, nagmumotor ako eh. Tumawag na yung invite ko. Kasi minessage ko lang yan eh. Tapos sabi niya, Coach, tawag ako ha. Tawag siya oh. So excited ako, tumawag yung invite ko eh. Si Santi Valenzuela ha. Diamond na po yan eh. Grabe yan eh. Grabe, tawag ko siya. Parang dami niyang tanong. Huminto muna ako. Yan, nasa ako sa dalan-dalan. Huminto muna ako. Ingay nga eh. Daming motor eh. Daming mga duwadaan eh. Sige na, tanong si Santi, sagutin ko. Excited ako eh. Nang gigigil pa ako eh. Sabi ko, pag napasali ko to, power to. Diba? Sino pa? Si Giselle, si Martin. Ang dami kong leader na in-invite eh. Bili mo, nag-drive ako ng sasakyan. Meron akong Honda eh. That time eh. May Honda na ako eh. Drive ako. Nasa S-Lex ako. May pupuntahan ako eh. May kausap pa rin ako. Sabi, oh pare, bili mo, bago matapos yung... Bago ako mag-exit doon sa suka. Bago ako mag-exit doon, napajoin ko na. Padala ka, pare, Gcash. Gcash ko ito. Alam mo yung number ko, di ba? Excited ako eh. Hindi pa nga naintindihan yung marketing plan, napasali ko na eh. Kasi excited ako. Excitement. Focus, pag nag-network marketing ka, live good lang. Huwag ka nang hataw ng ibang company. Masisira yung momentum mo. Tapos, magsisimula ka naman ng bago.
Eh, wala ka. So, pag ka nakahataw ng dalawang kumpanya, kasi madede-focus ka dun sa isa. It's either isa or dalawang kumpanya ang magsasuffer. Hindi ho pwedeng dalawa. Okay, magsasuffer ang isa or dalawa. Kasi hindi mo alam saan mo ilalagay yung invite mo. At yung mga tao mo, gagayahin ka. Yung mga tao mo malilito, bakit si upline, dalawang company na hataw? Tama ba yun? Ganon din kaya gawin natin. At mawawalan tiwala sa yung tao kasi dalawang kumpanya. Hindi ko ginagawa yun. Walang successful na network marketer na dalawang kumpanya ang hinahataw. Tandaan nyo po yan. Unang-una, bakit hindi ka magiging successful? Kasi po, ang network marketing, it's about building network. Pag hindi ka nag-build ng network, hindi ka yayaman. Paano ka makakapag-build ng network kung yung mga tao mo nagwawatak-watak kasi ginagaya ka? Mag-focus ka lang. Okay? You must be willing to disappear for a while, di ba? Iwanan mo muna yung mga barkada mo. Okay, mawala ka muna panandalian. Bakit? Yung mga birthday party, iwanan mo muna yan. Reunion. Minsan nga may reunion kami, daw sumasama eh. Bakit? May importante ako lakad eh. Sabi ko, tsaka na yan. Sa susunod na taon, makakatindi naman ako eh. Barkada, nako. Gaya nga sinabi ko, di ba? Ngayon, nakasama na ako sa basketball kahit papano. Dati hindi. Bakit? Sabi ko, hindi muna. Hahataw ako sa live good. Hindi muna ako atin ng mga gimmick-gimmick na yan. Ini-invite ako, pupunta raw sila ng Tagaytay. Yung mga dati kong estudyante sa volleyball. Ngayon, mga graduate na ng college yung mga yan eh. Ini-invite ako sa mga gimmick-gimmick nila kasi tropa ko na rin yan eh. Sabi ko, pas muna ako. Mahataw ako sa negosyo. Ay, si Coach, oh, busy-busy sa live good niya yan. Hindi na ma-invite yan. Sabi nga, no. O ngayon, pwede na nila akong yayain. Kahit paminsan-minsan lang, ha? Pwede naman. Diba? Kasi mapagbibigyan ko na sila. Bakit? Kahit pa paano, diba? Nakukuha na natin unti-unti yung pera, yung income na gusto natin. Kaya na natin, afford na natin gumimik. Okay? Ngayon, wag muna. Wag muna. Focus ka muna. Focus ka muna sa negosyo. Okay? So, nagkaintindihan ba tayo? So, ito pa. Meron tayong live good anniversary. Huwag kang mawawala. Bakit? Kasi pag wala ka sa anniversary, wala ka sa event, malaki mawawala sa'yo. Bakit? Iba pagka nasa event ka. Ramdam mo yung spirit ng mga tao. Ang daming successful. Ando sila, Tim Miller, si Jesse Garcia. Once in a lifetime lang po yan. From US, pupunta ng Pilipinas. Dapat nandun ka. Tsaka isa pa, iba pa yung mga bronze, silver, mga may rango, marirecognize kayo. Tapos, papakita mo sa mga invite mo na nandun ka sa event, may video ka, may mga footage ka. Iba yun. May tiwala yung mga invite mo, magtitiwala sa yung mga invite mo. Kasi bakit? Belong ka sa malaking kumpanya. Tapos gala night, sa ibang company, ang gala night sa mga top earner lang. Eh dito, kahit hindi ka top earner, invited ka. Tapos hindi ka sasama, oh my goodness. Invited ka kahit wala kang rango. Kahit unrank ka, invited ka, tapos hindi ka sasama. Sa ibang company nga, nagkakanta kumahog kami, makasama lang. Upline, pwede ba kami sumama dyan? Ay, hindi pwede. Mga top earner lang, top 20 lang, top 50 lang, patay tayo. Yung mga may rango lang, mga manager lang. Wala, hindi ako makasama. Dito, gala night, kasama ka, invited ka sa gala night, tas ayaw mo. Ay, Diyos Maria Katipoy. Sinasayang mo yung oportunidad. Sa buong buhay mo, ilang beses ka lang aatin ng gala night. Baka wala pa. Pag hindi mo pa ito ginrab, baka hindi ka na makaatin sa buong buhay mo ng gala night. Hindi lang all about money. Iba yung feeling. Nakasama ka sa ganong okasyon. Iba. Bilang mo, naka-disente ka. Imagine mo, ilabas mo na yung nasa baol mo. Na tuxedo, coat, mga gown nyo dyan, ilabas nyo na. O kaya, umarkila na lang kayo. Kano maarkila? Gumastos kayo guys, investment po yan. Bakit? Yung investment na yan, yung event na yan, anniversary event, maraming magaganap dyan. Napakagandang anniversary event. 2,000 lang ang ticket. Huwag mong panginayaan yung 2,000. Imagine mo nga, gumastos ka nga ng Pasko, gumastos ka ng bagong taon. Hindi lang 2,000 na gastos mo, hindi lang 5,000 na gastos mo eh. O ano, tapos na. Ubus na. Ubus na yung pagkain sa rep. Tapos na. Yung binili mo sapatos, andyan. Nasa estante na. Nagamit mo na pamasko.
Nakatabi na. Kailan mo susuot ulit yan? Ang dami-dami mo sapatos. Eto, event to. Kahit gastusan mo to, bit-bit mo, buong taon, may gasolina ka sa negosyo mo. Bakit? Ito, guys, nandito ako, kasama ko yung mga successful. Wala? Tapos umakyat ka ng stage. Iba yun. Gala night, imagine mo, nasa gala night ka. Yung mga invite mo, pag nakita, nasa gala night ka, sasabihin ng invite mo, grabe ka pala, ang tindi mo. Kasama ka sa gala night? Oo naman. Ibig sabihin, may sinasabi ka sa kumpanyang yan. Alam mo, ang gala night kasi, sa mga VIP lang yan, sa mga top earners, sa previous company kasi, namin, gala night para sa mga top earner lang. Eh dito kahit hindi ka top earner, kasali ka. Tapos yung mga event, iba-event natin guys. Hindi Araneta Coliseum. Hindi Cuneta Astrodome. Hindi Ultra. Marquis. Social. Social yun. Lakas makasosyal nun guys. Tapos hindi ka kasama, invited ka. Ay sus. Sayang. Ano yung hintay mo? Next year? Kailan mo gusto nyo yumaman? Next year o ngayon? Kailan mo gusto nyo yumaman? Next year o ngayon? Siyempre ngayon. Pag hindi mo pa next year, eh ngayon mo gustong yumaman. Ngayon mo i-take yung opportunity, hindi next year. Ngayon. Baon mo yan po the next 12 months. Baon mo yan. Yung pag-attend mo ng event, bit-bit mo yung energy. Tsaka ang mga bine-bless, yung mga taong sumusuporta. Ang bine-bless yung mga taong sumusuporta. Diamonds are born in events. Totoo yan, guys. Successful are born in events. Yung mga taong nasa event, yan yung mga nagiging successful. Una, bine-bless po sila kasi what you sow is what you reap. Kung ano yung binigay mo, natatanggap mo. Kung sumusuporta ka, sinusuportahan ka rin. Kaya kung hindi ka makikipag-cooperate, paano mo nasabing mahal ka ng paano kung masabing mamahalin ka ng live good kung hindi mo mahal ang live good? Kailangan mahalin mo muna yung live good bago ka niya mahalin. Paano mo sinabing mahal mo siya eh hindi ka nga umaattend? May jowa ka, mahal mo, birthday hindi ka pumunta. Jowa mo, mahal mo, hindi mo man lang pinuntahan ng birthday. May okasyon sa bahay, hindi ka rin pumunta. Hindi mo masasabing mahal mo yun. Bakit? Mga special na okasyon sa buhay niya, wala ka. Hindi mo siya mahal. Wala ka matatanggap sa kanya. Tatabangan niya, tatabangan sa'yo yan. Parang ganun sa negosyo to guys. Paano mo sila sabing mahal mo ang live good? Eh yung event, hindi ka maka-attend. Sa akin po yun ha. Pananaw ko yan. Tsaka bine-bless yung mga tao na mahilig magbigay, mahilig mag-support. Yun yung mga bine-bless. Pag umattend ka, huwag mo isipin ano mapapala mo. Tandaan mo, yung positive energy, yun ang mapapala mo. Yung blessing mula sa taas, yun ang matatanggap mo. Pag umattend ka. Kaya huwag ka mawawala sa event. Okay? See you ha, 26 ha. Yung mga wala pa ticket, secure nyo na. Baka maubusan ka, ikaw rin, sayang. Magsisisi ka. Huwag mo na patagalin. Kung sasama ka, ngayon pala magbayad ka na. Huwag mo na patagalin. Maniwala ka sa akin. Gawa mo na paraan. Kung wala kang pera ngayon, gawa mo paraan. Magkano lang yan? Ilan ang iginastos mo, di ba? Wala namang balik eh. Eto, negosyo mo to eh. Negosyo ginagastosan. Ibang negosyate nga, puro seminar pa inatin na, puro bayad eh. Bakit? Pinapalago ang negosyo, pinapalago yung kaalaman. Ikaw, mating ka ng event. Malaki mapapala mo dyan. Malaki. Kasama ka sa video. Kasalamuha mo successful. Matatransfer sa'yo yung mga energy. Okay? So, siguro yun lang. Maraming salamat. So, sakto. Magdadalawang oras pala ako, no? Tama, no? Oo, 9:30. 7, 8, 9. Ayun nga, no? 2 oras pala mahigit, no? Okay, so, salamat. Okay, thank you. Paano ba to? Stop sharing. Yun, thank you guys. Okay. Coach Berna, nandiyan po kayo? Okay. Kung may natutunan, type 1 nga po kung may natutunan.
Kung nabwisit ka, type 2. Kung nabwisit ka sa akin, type 2. Minsan may nabubwisit talaga eh. Alam ko na yan. Dami nabubwisit sa akin. Bakit? Para daw taklesa mo salita eh.